Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay hindi na po bago sa amin sapagkat sa ating pong conference at sa mga church workers, siya po ang ating laging nakakasama para sa psychological test ng mga manggagawa. Ano po? At hindi lamang sa mga manggagawa, maging sa ating mga apprentice at saka mga ministerial students. Ang ating pong tagapagsalita, si kapatid na Therese Amita R. De La Cruz, ay isa pong registered guidance counselor. Siya po din ay Vice President for Training and Research and Development sa Asian Psychological Services and Assessment Incorporated. Babasahin ko na lang po yung bio note na ibinigay niya sa atin. Her expertise includes assessment, materials, and program development for social, emotional learning, school climate and mental health, and psychosocial support. He has a wide experience in academics, counseling, and psychotherapy with clients from various backgrounds and sectors. She is also a UNESCO course facilitator for family literacy, intergenerational learning, and mental health. The seminars and webinars she conducts cover wellness, mental and emotional health topics for counselors, academic and non-academic personnel, ministerial teams, parents, students, and families. Kaya siya po ay talagang expert na sa ganitong uri ng talakayan. Atin pong i-welcome ang ating pong tagapagtalakay, kapatid na Tessa Amita De La Cruz. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello? Ayan, alright. Sige po. Maraming salamat. Magandang umaga sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Okay lang po ba? O masyadong malakas? Okay naman. Tawagin niyo na lang po akong Tessa. Iiklian ko lang po ito, less than 45 minutes, tapos na tayo dito. Ano ang aking objective para dito? Malaman nyo kung ano yung stress at let me tell you, hindi tayo papahuli sa usapin sa mga napapanahon din ng stress management. May kinalaman po ang stress management sa salitang paglulustay. Dahil kapag hindi ka marunong mag-manage ng iyong stress, nilulustay mo ang mga resources na binigay sa iyo ng ating Panginoon. You cannot maximize your talent, your potentials, if you are not able to manage your stress. Look at this slide. Nakalagay dito, this is a snapshot of a day in 2018. So, ang daming countries dyan. May Greece, may Philippines, may Tanzania, Albania, Iran, Sri Lanka, United States, Uganda, Costa Rica, and Rwanda. And tingnan nyo, number 2 ang Philippines. Yay! So, number 2 ang Philippines sa stress a day in 2018. Number 2 din tayo yata from the bottom pagdating sa math. So, nasa na ba talaga ang Pilipinas? Marami tayong kailangang kaining bigas pa para maalagaan ang ating mga resources. Ano nga ba talaga tong stress? Kadalasan kapag ginagamit ang stress ay negative ang word na nagre-register sa atin. Tama? Okay. Pero ang stress, according to science, it's the body's reaction to any change that requires an adjustment or response. The body reacts to these changes with physical, mental, and emotional responses.
So tell me, sa inyong kinalalagyan ngayon, sa tingin nyo ba, wala kayong na-experience na stress? Or meron pa rin? Meron, okay. Anong klaseng stress kaya yan? Negative or positive? It depends. Sa inyong kinakaupuan, kayo ba ay komportable? Totoo. Hindi masyado, hindi ba? Okay. Kasi in reality, meron sa atin, medyo may problema na sa likod. Meron sa atin may problema na sa hips. So, ang hirap umupo for a long period of time. So, it's stress and it can vary from positive to negative. Ang stress ay 24 hours nasa sa atin. The moment you breathe, nasa stress ang iyong respiratory system. The moment you chew food and digest, it's digestive system. Lahat yan, gumagana ang katawan natin because of stress. But we have to take care of our bodies in so far as dapat maging manageable lang yung tinatawag nating stress. So what is your source of stress? Madami. I do counseling and psychotherapy. Whenever someone tells me, madami po eh. Okay, pwede ba nating specify? Kasi you cannot solve something kapag very vague yan. Ano ang sources ng inyong stress? I think the most that I can give you today is self-awareness and some self-management because towards the end of my presentation, sorry. Towards the end of the presentation, I'll give you strategies on how you can manage your stress. I'll also tell you ano yung mga kaisipan nyo na nakakadagdag sa pagharap nyo ng stress. So, stressors, you will hear me say a lot about stressors. Ano ba yung term na stressors? So, stressors are situations or circumstances that are what you call stimuli or stimulus perceived to be a threat. It causes you to probably think more, do more, and perceive more. Ito yung mga stressors. So ano kaya mga stressors natin? Ano ang mga pwedeng maging stressors? Causes can be major life changes. You know, in 2016, namatay po ang aking mother. So, pero po after half a month, pumasok na po agad ako sa office. Pagpasok ko sa office, sabi nung boss ko, kasi every now and then may sipon ako, may lagnat ako, may ubo ako. So, sporadic, no? Absent. And then sabi nung boss ko, bakit ba palagi kang may sakit? So, this is a major life change. Imagine losing your mother. So, at that moment, sinabi sa akin ng boss ko na, bakit ba absent ka ng absent? Gusto kong sabihin sa kanya, ikaw kaya mamatayan ng nanay. So, these are life changes na mahirap i-contain, right? So, kahit kaibigan mo yan, a death of a loved one is a major stressor. What are other causes? It can be work or school. So, work, ano ba yung mga stressors mo sa work? Hindi mo kasundo ang mga kasama mo doon. Meron kang kasama na napakaingay. Gusto mong mag-concentrate pero naandyan si Marites, naandyan si Marisol. So, lahat ng mga naandyan na. Okay, hindi ka makapag-concentrate. So, ano nangyayari? Alas 5 na, uuwi ka na lang, hindi mo pa matapos ang iyong trabaho. What about at home? What are possible stressors? If you're a father or a mother or a wife or a husband, so I was speaking with the CWA sa aming simbahan. Sabi nung mga nanay doon, nakaka-stress kasi sila na ang magluluto, maghahain, maghuhugas ng pinggan, maglalaba, magsasampay. Sila pa rin ba daw ang magsasamsam? So, stressor lahat yun. So, anong natutunan nila? Aba ako din naman pala ang sasamsam, mamaya na yan. Bakit ko ba i-stress ang sarili ko? So they learned how to manage stress.
as they go through their day-to-day living. Kayo ba? Ito yung mga lahat ng mga external stressors. Paano nyo ba na ma-manage yan? Children and the family are also causes of stress. Paano nagiging causes of stress ang inyong mga anak? Ako, may isa tayong anak dito. Anak niyo to, Mami? Pamangkin. Paano nagiging stress? Nakaka-stress ba to? Hindi ba? Mabait? Hindi naman po kasi naturuan na namin ng mami niya dahil nasa akin sila kasi ang mami nila nasa abroad. So, responsible na sila. Alam niya nila ang oras ng gising, pag-breakfast kasi mas mauna pa akong pumasok. So, alam na nila yung routine. Alam ng routine, so that's one way for you to manage stress. However, there are also other causes of stress, di ba? Pag pumapasok na siya sa school, ano yung tinatawag, ano yung mga tinatanong nyo, oh, may friends ka na ba doon? Anong nangyari sa mga estudyante? Anong nangyari sa mga kaklase mo? Lahat sa paligid natin pwedeng maging cause ng stress. Depende lang kung paano natin iisipin o i-perceive. Okay. There are also internal causes of stress. Just like what I said, kung paano natin i-perceive. Meron tayong tinatawag na pessimism. Ano kaya yung pessimism? Kung negative thinker ka. Okay. Yung negative side ng bagay ang iyong nakikita, that's pessimism. The inability to accept uncertainty. Tipong, hindi pwede, dapat sigurado tayo anong oras tayo aalis bukas. There are people like that na they're very, very specific. But there are people who cannot live with uncertainty. Hindi pwedeng bahala na, hindi pwedeng between 8 and 8:15. Kailangan 8 o'clock kung 8 o'clock, 8:15 kung 8:15. Okay? That's somewhat inability to accept uncertainty. So, pag ganon, masyado mong ini-stress din naman siguro ang buhay mo kasi you cannot expect everyone to be there at exactly 8 o'clock. Then, rigid thinking. Ano ibig sabihin ng rigid thinking? Hindi mabali-bali yung nasa isip mo. If I say this, ito lang ang gagawin natin. Wala nang iba pa. Lack of flexibility. Negative self-talk. Okay. Negative self-talk has been my problem, my personal problem since time immemorial. When we were kids, meron akong kapatid na babae, mas bata sa akin ng 3 taon. And then, nanay ko, pinakita ko kay Ate Baby ang itsura ng nanay ko kanina. Kamukha siya ni Meryl Streep, sa totoo lang. Pero siya ay, siya ay Filipina. Walang ibang lahi talaga, okay? Filipina, mukha lang siyang mestiza, ganyan. So, pag bit-bit kami sa labas ng nanay ko, sa tanungin ng mga kapitbahay or kung sino man ang makakakita, Ami, anak mo ba yung 2 yan? Parang may pandidiri pa, no? Anak mo ba yung 2 yan? Bakit hindi mo kamukha? Kasi ang tangos ng ilong ng nanay ko, kaming 2 ay hahanapin mo pa kung nasan yung ilong. Tapos kami ay mga morena, siya ay maputi. So, stress to sa akin. And for the longest time, I thought, dahil hindi ako kamukha ng nanay ko, ako ay pangit. Hanggang matanda na ako, iniisip ko yan, ang pangit ko. So that made my self-esteem lower. So that's negative self-talk. Kayo, may mga ganyan din ba kayong self-talk? Ay may sasabihin sa akin, hindi ako gwapo, hindi ako matangkad, hindi ako sexy. Okay? Negative self-talk. Unrealistic expectations or perfectionism. Marami ako mga kliyente. Meron silang tinatawag na perfectionist attitude. So, sa pagiging perfectionist nila, nasa kolehiyo itong sinasabi ko, ha? Sa pagiging perfectionist nila, ayaw na niyang gumawa ng kanyang projects. Halimbawa, sa araw na to, nagbigay ng project ang kanyang professor. Hindi niya gagawin yun. Hihintayin niya yung last minute bago niya gawin. Bakit? Kasi daw, kapag ginawa niya agad from day 1 hanggang sa mai-submit niya, uulit-ulitin at uulit-ulitin niya yon. Wala siyang ibang magagawa. Kasi maghahanap siya ng mali. That's perfectionism. So,
nag-uugat yon ng ibang problema, and that's procrastination. Dahil nagkakaroon siya ng emotional response sa kanyang perfectionism. Hindi ko kaya maging perfecto eh. So, tigil na lang muna ako. Pag last minute, at least wala na akong time para mabago pa. Ito ko na lang gagawin. So, you see, when you're unable to manage your stress, in this case, perfectionism, yung skills nyo, pag hindi nyo na ma-manage yan, dalawa lang naman ang pupuntahan yan eh. Papunta dito, pwedeng mental illness, or kapag meron kang skills, papuntang mental health. Magfo-flourish ka as an individual. So what are your internal causes? Isa pa yung all or nothing attitude. I also have clients na merong ganitong all or nothing attitude. And na-encounter ko yung isang kliyente na kasi hindi niya kayang ibigay sa akin ito eh. Di bali na lang, break na kami. So walang gray areas. Hindi marunong mag-compromise. That's an all or nothing attitude. In what ways do you have these internal factors? Saan kayo medyo rigid? Saan kayo pessimistic? Saan kayo tipong yung batas ko, yung word ko ang batas? Okay? So in our household, my father was like that. My all or nothing attitude. That's why we had really a difficult time growing up. And my father was not a Protestant. Hindi siya UCCP. Siya ay Catholic. So even the time na nag-confirmation ako sa UCCP, it was a big deal. Hindi naman natin napag-usapan yan ah. Ba't ka na andyan? So a lot of stress growing up. But how did I manage it? Mamaya, kita natin. Marami mga strategies yan. Okay. These are the top 10 stressors. Death of a loved one, divorce or separation, moving, buying or selling a home, major illness or injury, job loss, marriage, finances, retirement, caring for an elderly or sick family member, and a traumatic event. Very, very true doon sa akin sa caring for an elderly or sick family member. When my mother got sick, she was diagnosed with cancer in 2002. I had to stop working kasi ako yung panganay and wala namang ibang titingin sa kanya. So, for 2 years, nag-alternative treatment. Okay naman. Na-manage naman yung cancer. Now, dumating, nakapagtrabaho ako and all. Pagdating ng 2015, ayun, bumalik. So I had to stop working again. Nagstay kami sa hospital for a couple of months until she died. So it can change your life when a family member is sick. So where are you right now? And on a scale of 1 to 10, 1 as in meron ka lang super konting stressor, at 10 super laking stressor, nasaan dyan kayo? 1 to 10. So, this is establishing your baseline para malaman natin anong klaseng strategies pa ang pwede nating gawin. Then, what happens to us during a stress response? Ano nangyayari? Ano napapansin nyo sa sarili nyo kapag kayo ay nasa stress? Recently, because this week was really hectic. As in mula Sunday pa lang, meron ng mga visitors, may mga conferences, may convention, punta ka iba't ibang schools, hectic talaga. Ano yung stress response ko? Matulog ng maaga. Kasi napapansin ko, kapag kulang ako sa tulog, mas mainitin ang ulo ko. Sabi nga ng kaibigan ko, sungit to the max kapag kulang sa tulog. What about you? Ano ang stress response nyo? Nagsusungit ba kayo? Hindi kayo namamansin? Most students nowadays, ang stress response nila ay isolation. They won't talk to you. They'll just go inside their rooms at hindi nyo alam kung naandito pa ba sila sa earth. Okay? So, earth to home, calling. Okay. So, iba't iba ang stress response but kadalasan sa mga kabataan, isolation, withdrawal, and by extension, may withdrawal, tapos pumupunta sila sa virtual reality. And in that virtual reality, kung ano-ano pa ang kanilang
they can assume different personalities there. They can talk to a lot of individuals. It helps them relieve stress. But the question is, effective ba or ineffective yung coping nila? So, initial na tanong, anong nangyayari sa inyo during a stress response? Okay, this was what I was telling you earlier. In the middle is a point na nakaka-handle kayo ng normal stress. So let's say this is normal for us. Diba? Okay lang naman tayo dito, no? Sakto lang naman tayo dito. Walang threat. You're not in danger, right? So this is part of your normal stress. Ano pa ang part ng normal stress nyo? After ng pananambahan, lalabas kayo dyan. You think normal para ng stress na yon? Carry nyo pa? Papara ng tricycle or sasakay sa sasakyan nyo, normal traffic, part pa rin ng normal stress, right? Meron kayong skills to handle that part, that normal stress. Ngayon, kapag medyo bumigat-bigat na ang mga pagsubok sa buhay at kulang ka na sa skill, pwede kang mapunta sa mental disorder or mental illness. At kung mapagtagumpayan mo naman at makahanap ka ng mga skills, at makahanap ka ng skills, then you have more capacity or capabilities to mental health or optimize your resources. Ang tawag dyan, kapag nahaharap mo ang stress mo na tama, ay, you call it eustress. Yung stress, hindi siya negative, but eustress. Pero, kapag mali, distressed. So, ikaw ay distressed na. So, kapag distressed kang masyado, you can get mental illnesses such as that. Yung mga taong grasa, nakikita natin dyan, they cannot take care of themselves anymore. Ano ang nawawala kapag hindi mo ma-handle ang stress mo? Ang iyong effective daily functioning. Hindi ka na functional kapag sobra-sobra na yung stress mo. So, hindi ka na nakakapasok sa trabaho, hindi ka na nakakapagluto, hindi ka na nakakakain, hindi ka na nakakatulog. Anything that deviates from your normal life is an indication na ikaw ay stress na and you don't have enough skills to master your situation. So you need more skills. So ito yung mga tinatawag na kapag stressed ka, ang autonomic nervous system ay parang yan yung emergency response. So palagi siyang parang imagine niyo yung ambulance na ang ingay kapag ikaw ay nasa-stress. Ganun yung katawan mo, nag-iingay siya pag ikaw ay nasa-stress. So you have to activate the parasympathetic nervous system to make you relax. Okay. So ano yung una? This is the very basic pag ikaw ay nasa-stress. But I want you to think first, ano yung nakaka-stress talaga sa araw-araw nyo? Think of one thing. Meron na ba? Meron na kayo nasa isip na nakaka-stress sa araw-araw nyo? Okay. When you have that in mind, anong level yan? Kasi maraming stressors, okay? Sa aking mga clients, ang ginagawa ko sa kanila, please list down your stressors. Kung 10 yan or 5 yan, pakilista. And pakilagyan siya ng number, pakirank. Alin ang sobrang tinding stressor, ano yung the least? Okay. Yung nasa isip nyo na stressor, pang ilan yan? Is it the most or is it the least? If it's the most, hanap ka ng mas mababa na level dun sa stressor na nasa isip mo. If it's still not number 1, hanap ka pa. Punta ka dun sa pinaka-least na iyong stressor. Bakit kita pinapapunta? Bakit ko dinodraw ang attention mo sa pinaka-least na nakaka-stress sa'yo? Because I want you to be mindful kailan mo na-experience yung least stressor na yon. Para pag na-experience mo yon, gagawan mo na agad ng paraan. Hindi mo siya pababayaan. Kasi pag pinabayaan mo siya, it will add up to your system. Mas magiging susceptible ka sa iba pang stressors. So think of your stressors and how much it stresses you. So that means awareness. Ano yung mga bagay na nakaka-stress sa'yo? Traffic, is it a stressor for you? Yes.
Waking up early, is it a stressor for you? Yes. So, if waking up early is a stressor for you, then you have to know also, ako ba ay morning person or ako ba ang night person? And when you know if you're a morning or a night person, pwede mo ma-manipulate or ma-manage ang iyong schedule. Ano yung mga pwede kong gawin sa umaga? Ano yung mga pwede kong gawin sa gabi? But a relaxation response is something like this. For whatever reason, na-stress ka na andyan ang stressor sa isip mo, sa harap mo. I want you to picture a square. Ilang sides meron sa isang square? 4. Okay. Bawat isang side na yan, lagyan natin ng action. Okay. So think of this, my laptop, ito yung square. Kunyari, square yan. Etong side na to, sa gilid, 1, 2, 3, 4, kakount ka. Dito sa top, magka-count ka rin ng 1, 2, 3, 4. Dito rin sa gilid, another 1, 2, 3, 4. At sa baba, another 1, 2, 3, 4. Gets? 4 counts per side. Lagyan natin ng action. Dito, sa unang side, inhale. Dito naman, sa top, hold. Dito naman sa gilid, exhale. At dito sa baba ay hold. So, inhale, hold, exhale, hold. So, ang counting ganito. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Again, inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. And I want you to do it really. Bakit? Para saan yan? For every stressor that you have, meron kayong automatic reaction. Yung automatic reaction nyo, I'm not sure if it's effective or not effective. But kadalasan, kaya kayo nasistress because it is ineffective. So I want you to put a space, a gap, between your stress and then your reaction para hindi kayo ma-overwhelm. Most of the employers that I have spoken to, pag naandyan na daw yung boss nila, sumasama na yung pakiramdam nila. So, sino si stressor? Si boss. Ano reaction? Sumasama ang pakiramdam. Parang ang lapit ng connection, but actually, pwede mong lagyan ng gap yun. If I were to ask that employee, bakit ba sumasama ang pakiramdam mo? Eh, kasi ang dami na naman trabaho eh. Nag-uumpisa pa lang ako, tatawagin na naman ako. Okay. So, boss, naandyan na ang stressor. Mag-ano ka muna, square breathing. Inhale, 2, 3, 4, bago ka mainis. And then, yung inis mo dito, kakainis kasi nandyan na naman eh. Papaltan mo yan. Naandyan si boss, marami akong gagawin, but I can manage. So change your usual thoughts to new thoughts na mas kapaki-pakinabang. Imagine, just stay on that negative thought for a while. Diyan na naman si boss, nakakainis. Pag yun palagi ang isip mo, ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? Pakiramdaman mo nga ang sarili mo, nagte-tense ang muscles mo, di ba? Yung jaw mo, naninigas din. Ulit-ulitin mo yan every day. Tingnan natin kung ano saan pupunta ang blood pressure mo. Because your brain controls all those bodily functions. And if you're not able to handle your physical reactions, then mapupunta ka sa illness. Hindi lang mental illness. So you have to relax. When your emergency button is pressed, immediately do that square breathing for as long as you can. Ang meron yan sa YouTube, 5 minutes yan. Stay there for 5 minutes. You can even do that morning, noon, nighttime. Pwede niyong gawin yan kahit wala pa kayong stressor para automatic na natututo kayong huminga ng maayos. And then, there can also be what you call acute stress. Pag acute stress,
sobrang biglaan, madadala yung inyong mga hormones, yung mga adrenaline, yung mga cortisol levels nyo talagang na-alter when you encounter acute stress. So you have to be very intentional on how to put them down. Pwede kang mag-breathing again, pwede kang mag-mindfulness meditation. Ang mindfulness meditation, it has a lot of ways on how you can do that. When you're lying down in bed, you can do a body scan. Iisa-isahin nyo mula ulo nyo, mata, ilong, tenga, leeg. Sasabihin nyo, relax ka na muna dyan. Kung nabuhay kayo noong mga 1980s, yung time ni John and Marcia, alam niyo ba yan? Natandaan niyo ba si John and Marcia? Ginagawa yan ni John Puruntong. Okay, para ma-relax siya. Kasi nai-stress siya kay sino ba? Doña Delilah. Oo, nasistress siya kay Doña Delilah. So sasabihin ni John, ulo, relax ka muna dyan. Tapos arms, ganyan, shoulders, nire-relax niya. Okay. So that's true. That's what you call body scan. Para ikaw ay ma-relax. Pababa mo yung mga hormones, yung mga transmitters na tumataas when you're stressed. So dahil yung mga yan, at some point, nakaka-boost yan ng energy. Yung biglang taas na mga yan, nakaka-boost ng energy yan, ng strength, ng drive. Pero, pag tumagal yan, nakakasira din ang sistema mo yan. Kasi syempre, increased heart rate, yan, nako-compromise ang iyong body system. Then, okay, let's move forward. You might be stressed. You might not notice, pero baka stressed ka na. When you eat standing up. When your dog doesn't recognize you. Sino yung may alagang aso sa inyo? When you're stressed, yung amoy nyo daw nababago. So your dog doesn't recognize you anymore. Napapansin nyo ba yon? Minsan masyado kayo nagiging acidic. Basta iba, nag-iiba yung amoy nyo. So, ang dog, they rely heavily on smell. So, pag hindi na kayo nare-recognize, then something must be really, really off. Then you're always late. Meron pa, palagi kayong natatalapid, nadadapa, nabubunggo kung saan-saan. Then yung chances are you're stressed. You forget what day it is. Just like one of my colleagues, pumasok siya ng Tuesday, pero ang uniform niya pang Wednesday. You are irritable. Lahat na lang para kang parang yung kapatid ko, no? So sabi ng mga anak niya, bakit lagi kang galit? Kasi yun na yung normal na boses niya. Ano ba yan, Miguel? Okay. Wala na siyang, kumbaga sa volume ng radyo, alam niyo yung volume, di ba? Naiikot yan na ganyan, di ba? So siya, mula 1, 10 na agad. 1, 10 na agad. Okay. So tingnan niyo yung mga volume control niyo dyan sa katawan niyo. Alamin niyo yung stressor nyo. 1, di unting galit lang. 2, o di taas lang ng konti, hindi agad sasabog kayo na 10. So you have to have an appropriate response for your stressors. You have trouble finishing a sentence. Yung pakikuha mo nga yung doon sa sa ilalim ng You imagine that? So, ibig sabihin yan, hindi ma-capture ng bibig mo yung laman ng utak mo. Nagbubuhol-buhol na yung mga neuron connections dyan. Kasi you wanna do something. Game na. Sobrang taas ng emergency response mo. Pero, you need to relax. Kasi hindi makahabol. Nanonotice nyo rin ba na parang hingal na hingal kayo sa dami ng ginagawa? Even though what you're doing is not really physical. Tama? Nakakahapo na tong linggong to Relax. Problema, paano ba magre-relax? Okay. Ito other indicators of stress. You do 3 things at once, but don't finish any of them. Inumpisahan mo maghiwa ng gulay, inumpisahan mo maglaba, magwalis, pero lahat sila nakatenga ngayon, wala ka matapos-tapos. You lose things. You are always tired. Pagkagising mo sa umaga, you've slept for 8 hours, pero bakit ganon? Feeling ko pagod pa rin ako. And if you're experiencing that, my suggestion is go through with your routine. Kung pagkagising nyo, kayo ay kakain or papasok sa opisina,
go through with it. Pero mag-breathing, mag-mindful meditation kayo, mag-body scan kayo. Huwag kayong susuko at nag-give up, nahihiga na lang ako. Kasi your brain will form connection, nahihiga na lang kayo. And when you do that twice or thrice, yung connection na yon, titibay yon, magiging automatic. Kaya nakakaroon ng mga tao na they're able to sleep for 19 hours. 20 hours, believe me. May mga clients ako na ganon. 19, 20 hours ang tulog. Simply because they let go of themselves one day. I don't want to go to class. I don't want to go to work. Pahinga lang muna ako. The next day, pagod pa rin sila. They did the same thing. So meron tayong tinatawag na snowball effect. Once you start doing something at inulit mo, ang dali niyang makaka-connect ng connections sa iyong brain. So you don't wait for things to get bigger. Go through your routines, that's what I call pillar. Routine, pasok sa work, kain, tulog, exercise. Nag-exercise ba kayo? Yung totoo po. Okay. Exercise kahit like 5 minutes lang na stretching, lalo na for the seniors, don't do strenuous activity Yung mga nakasanayang mag-jogging, very good. Kasi nakaka-regulate yan ng inyong katawan. It gives you, feel good na hormones. Pero pag hindi kayo nag-exercise, subukan nyo lang. Huwag nyo hintayin yung motivation. Because motivation comes after. I'll give you an example. Obviously, hindi ako ma-exercise na tao. Noong pandemic, sabi ko, mag-exercise na ako. Gusto ko yung college na katawan ko na payat. Okay. Na ang bewang ko noon 23, di ba? Naging pangarap pa rin. So sabi ko, exercise ako bukas, 7:30 ng umaga. Mag-exercise ako. 30 minutes. Pupunta kami sa Southwoods, maglalakad-lakad kami ganon. Dumating ang kinabukasan, 7 o'clock. Parang madilim. Bukas na lang nga. Okay. Lahat ng excuses kasi hindi sanay ang brain ko mag-exercise. So, pipilitin ko dapat. And hindi ka mag-set ng high goal. Huwag ka mag-set na 30 minutes kung never in your life ka nag-exercise. 2 minutes. Subukan mo lang. Sige nga, kahit dito na lang sa bahay, gagalaw-galaw lang ako dyan. And then, pag gumalaw ka, magkakaroon ka na ng feel-good hormones. Nasabihin mo, sarap pala mag-exercise. Gawin ko nga ulit bukas. Yun ang motivation. And it comes after you've done something. Commitment comes first. Okay. So these are other things that will, tell you, stress siguro ako. Signs and symptoms, memory problems. Hindi ka makakoncentrate. Poor judgment. You only see the negative. Anxious, racing thoughts, constant worrying. Emotional problems, it could lead to depression, lalo na if the family has a history, or kung wala naman general unhappiness, anxiety or agitation, moodiness, irritability, anger, feeling overwhelmed, loneliness, and isolation, other mental or emotional health problems. As I go through the signs and symptoms, I want you to think, paano na ba kayo napahamak ng iyong stress? Paano na kayo na biktima ng iyong stress? I worked as a guidance counselor in one school there in Metro Manila. Nung pumasok ako, ang bewang ko yata nun ay 27. After 3 years, nadagdagan na din ng 3 inches ang bewang ko. So sabi ko, ganun nga yata talaga habang tumatanda, dumadagdag ang sukat. Ngayon, 50 na ako. What's your guess? Just kidding. No, kasi after 3 years, sabi nung director namin sa school, guidance, ano nangyari sa inyo? Bakit lumolobo kayong lahat? And then my colleague said, stress eaters po kami. Okay. So most Filipinos are stress eaters. Pero they're in the business district in BGC and Makati, you'd see them exercising when they're stressed. So mas gumagalaw sila kapag sila ay nasa stress. Kayo, ano ang inyong ginagawa kapag kayo ay nasa stress? Others, they pick their hair.
nagbubunot sila. Okay? Yung iba, nagbubunot ng balahibo nila. Okay? Yung iba, sobrang nagpapaganda. Okay? Ano ang stress responses niyo? And then, after knowing what your stress responses are, anong ginagawa nyo? Are those effective or not effective? What about, okay, it says here, when the stress response is right, it helps you stay focused, energetic, and alert. It can help save your life in emergency situations. It can make you be more alert, can help you meet challenges, and it drives you to study or to work. There is a certain level of stress that can make you still function. Halimbawa, hindi ko alam kung sina pastor kinakabahan pa pag sasampa dito no? But the usual example given here is when you're about to deliver a speech, sobrang kabugdawan ng dibdib mo. Okay? Pero kapag nasa podium ka na, yun na yung peak ng iyong kaba, pababa na yan. And that's when you can deliver the speech well and you know that you have made use of the optimal level of stress. Kayo ba na-optimize nyo ba ang stress? Or kayo ay nagpapa-apekto, nanlulumo kayo because of it? What's your optimal level of stress? Kailan kayo napapa-lakad, napapa-function well? So, beyond a certain point, stress stops being helpful. It can cause major damage to your health, mood, productivity. It can lead to depression, panic attacks, or irritability. So, only because they failed to recognize stress. What about Lazada, Shopee? Yung ginagamit nyo bang stress response yan? Okay, hindi. Pero ang dami kong naging kliyente, yes, check na check. Lazada, Shopee. Sobrang shopping sila. Hindi lang add to cart. Kasi at least yung add to cart, wala ka pang nilalabas na money eh. Pero yung iba shopping talaga. One of my students, clients from Lasal, Manila, binibigyan siya ng allowance ng mommy niya. And it's mas malaki pa sa kinikita natin ng quincenas. 20,000 a month. Okay, laki, di ba? Walang boarding yun, ha? Walang lodging yun. As in like pocket money lang. Nauubos na yon. Day 4 pa lang, ubos na. Saan? Shopee, Lazada. You know this blind box? Ano yung mga ganon? Pop Mart? Have you heard? Oo. Yun ang binibili nila. And it can get addicting. It relieves their stress, but it's not very helpful. So again, ano ang coping nyo? Ineffective ba or effective? Yeah, here. So what do? Do you cry? Do you gamble? Yung isa kong office mate, ano ba yun? Yun sa GCash? Scatter. Ayan. Oo. So, stress reliever daw. Pero kapag nauubusan na siya ng pera, mas nasa-stress kami sa kanya. Kasi walang tigil na ang kanyang talak. Okay. Overeating or shopping, browsing sa internet. Alam niyo ba ang average na browsing ng mga school-aged children? Yung pag nagagaganyan ka. Gets? They measured it in terms of kilometers. Ang average browsing ng bata, 9 kilometers. So 9 kilometers of information. And hindi natin alam anong klaseng information ang nakikita nila dyan. And any information na makita nila dyan can make them more stressed rather than distress them. So, kaya talagang dapat i-regulate yan. What else? Meron akong mga kliyente, nagbo-browse sila for like 18 hours a day. Wala na silang ibang ginagawa. Hindi sila makatulog, nagbo-browse lang sila. Then smoking or vaping, or over or under sleeping. So those are the things that we do when we're stressed. But hindi naman laging effective. So these are the things that can make them more effective. Take a breather. Close your eyes. Breathe slowly, softly, and deeply count to 5
as the air comes in, and 7 as the air comes out. Okay, iba pa yung square. Yung square is very, very focused para maalis yung attention mo sa mga nakagawian mo ng responses. Ito, relax lang tayo. Okay, anong ginagawa dito? Inhale ng 5. I'll count ha. Sunod kayo ha. Inhale kayo in 5 counts, tapos exhale agad, pero 7 counts. Mas mahaba ang exhale. Gawin lang natin ng 3 times. Okay, inhale, 2, 3, 4, 5. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, 2, 3, 4, 5. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, 2, 3, 4, 5. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7. When you're doing that, pag may pumapasok na thoughts sa isip nyo, sabihin nyo, later ka na, bilang muna ako. Kasi nagiging victim kayo ng inyong mga thoughts. You should be in control of your thoughts. Kasi yan lang naman ang makokontrol nyo. You cannot control other people. You can only control your thoughts, your behavior, and how you respond to your feelings. So might as well do that. So that's a breather. Then, simple affirmations. Tell yourself, everything will be okay. God is with me. I can do it. Kaya ko to. Makakapasa ako. Lilipas din ito. Matatapos din ito. I'll do my best and accept whatever happens. Okay? Relax. Relax. Take it easy. Calm down. Matututunan ko din ito. Simple affirmations. So what's gonna work for you? Lagay nyo sa cellphone nyo, yung makikita nyo, for you to be reminded. Then take the first step. Ask yourself, what one thing you can do to start moving para hindi ka ma-stuck? Okay, malaking problema to. Laki ng problema nito. Imbis na paikot-ikot ka sa problemang yon. Sabi nga nila, worrying is like a rocking chair. It will give you something to do, but it will not get you anywhere. So instead mong paikot-ikot ka dyan, anong pwede kong gawin ngayon? Yung pinaka-pwedeng ngayon lang. Okay? Take the first step. The first step may not solve the problem, but it's hard to solve the problem without taking the first step. Then, these are things na mga makakasama sa inyo. Ito mga naka-label ng yellow na makakasama sa inyo to. Huwag ka na mag-push. Huwag mo nang pagpilitan. Kung dapat naman mag-stop ka na. Sometimes you get this tumigil ka na. Your parents will tell you that. Okay. Or your colleague will tell you that. When I was a child, nagluluto na yung mommy ko ng lunch. Ang tagal. Sabi ko, ma, pahingin 2 piso, bibili lang ako sa tindahan, dyan lang sa tabi. Hindi, maghintay ka na dyan, maluluto na to. Ang tagal pa rin. Ma, 2 piso lang. So, instead, in short, nag-push ako. And then she said, tumahimik ka, anak lang kita. Ay di nakuha ko, yung gusto ko. Anak lang ako, tumahimik ka dyan. Okay, so stop pushing when you know, hindi na pwede. Then, stop bracing or have negative thoughts. So, ito yung sinasabi mong wala talagang magiging masama ang outcome nito. For example, parang ito yung Rosenthal or Pygmalion effect. Pagising mo sa umaga, sometimes masama ang pakiramdam mo for no reason at all, masama ang pakiramdam mo. Tapos, paglabas mo ng bahay, naku, may itim na pusa. Sabi na nga ba, magiging masama tong araw na to. That's what you call bracing. Okay. Then, what you need to do is undivided awareness. So don't allow your mind to wander. Let yourself become absorbed in the activity, focusing on one thing. Just one thing. Para may natatapos ka. Okay, hugas lang tayo. Okay, tingnan natin. Baka may natitirang kanin na nakadikit. Yung sponge, lagyan natin mainit na tubig, para hindi nag-aano ang bacteria.
Focus ka lang doon. Matatapos din yan. Maglilina, napakalaki ng bahay mo. Naku, paano kaya lilinisin yung taas? Hoy, in reality, hindi mo naman matatapos yan ng isang araw. Mag-persection ka. Ngayong araw na to, eto lang muna. Susunod na araw, eto lang muna. Okay? But, important thing is, undivided awareness. You know, sabi ko nga sa inyo, this week has been a very busy week. Kahit nasa sasakyan ako, open pa rin ang laptop. Tapos may phone pa. At nagagawa ko pa ng kung ano-ano dyan. You know, pagdating ko sa place, kung nasan ako papunta, para akong windang na. Parang wala na ako sa earth na to. Parang nakalutang na ako. So, to counter that, undivided awareness. Kung magta-travel ka, take the time. Now, tingnan mo yung paligid. There's also what you call 5, 4, 3, 2, 1. Kapag ang tendency mo ay mag-isip, mag-overthink, 5, 4, 3, 2, 1. Habang naglalakad kang ganyan, name 5 things that you can see. Oy, may bench dito. Oy, may tao dyan. Then 4 things you can hear. 3 things you can touch. 2 things you can smell. 1 thing you can taste, kung meron. Hindi ka naman siguro palaka para labas yung dila mo para mag-taste. Only kung meron. But that's grounding your awareness. Then, wag mong i-strain ng sarili mo. Bilisan natin, kailangan natin to. Relax lang. Magagawa yan. You just need to plan. Okay? Then, think soft. Relax your specific parts of body that you need to relax. Pansinin nyo, anong unang sumasakit sa inyo kapag kayo ay nasistress? Ulo. Yung iba, tiyan. So, be careful. Oo. So, hindi yan pare-pareho. Then, word magic. Breathe slowly and deeply close your eyes. Tapos, sabihin nyo, peace, quiet. Okay? Mga nakikita lang natin sa movies to, but if you will try to do this daily or when appropriate, then you will realize, you will reap the benefits. Then, music. There's nothing more soothing than a few minutes to fill your mind with music. So, then, mayroon ding 12-point tension release. Magiging physical ka. So, yung ankles mo, i-lift mo, ipapaikutin mo yung ankle mo. Ayan, ganyan. Okay? Yung paa, paikutin mo yung ball ng feet mo yan, yung ankle dyan. Tapos yung legs, stand on your left leg, lift your right leg, paulit-ulit lang ng ganyan. If your balance is still okay. Then you can do put your hands on the hip, stretch nyo yung back nyo ganon. Kasi hindi nyo napapansin na tense na yung muscles nyo. Napapansin nyo na lang, ang sakit ng balikat ko, kailangan ko ng massage. Pero merong maraming pagkakataon in a day na pwede kayong every 10 minutes gumalaw, baguhin ang inyong pwesto. Okay. Then waist and back, you can swivel, you can rotate your hips like that para hindi kayo nagiging stiff. Hands, just roll it. Ganyan. Okay? Tapos magkabila, in your arms also, your shoulders also, pagalawin nyo lang. This is beyond exercising. Mag-exercise kayo, but you do it. And kadalasan kapag kayo ay nasa work na, pagalawin nyo lang, shoulders, neck, very slowly lang for the neck because that's very, very sensitive. Then your whole face, o paano yung whole face? Kilala nyo ba si Mukasim? Yung datu puti? Okay. Kung paano yung ginaganon yung mukha niya, ganonin nyo rin yung mukha nyo. Tapos i-release nyo ganon. Sarap nun, di ba? Okay. Yan. Mukhang Mukasim muna kayo, tapos i-release nyo ganon. Okay. Paggalawin yung mga muscles nyo para hindi nagte-tense. Right. Then yung chin. Make O signs with your mouth. Then jot out your chin. Okay? Then breathe slowly. This will energize your whole body. So, the basic element for you to manage stress is in you. Breathing. Breathing, then kung ano yung nasa utak nyo. Those 2 things will enable you to handle your stress. Then move. You can exercise, you can dance, you can act out your inis. Wala ka na paperwisyong ibang tao. Pag namerwisyo ka na ng ibang tao, ang tawag doon, amok na yun.
Ang amok, di ba marami kayo nadidinig yan? Nag-amok si ganon. It's stress na hindi na-handle ng maayos. Emotions na hindi na-process. So, anything na nakaka-stress sa'yo, may impact yan sa inyong emotions. And your body is a system. You have to process those emotions para hindi kayo makagambala ng ibang tao at para mapanatili nyo yung optimal functioning ng sarili nyo. Okay, huwag nyong lustayin ang resources nyo. Of course, self-massage. And then, of course, remember, there are health problems made worse by stress. So, nip it in the bud. Nag-uumpisa pa lang yung stress, alisin nyo na, do breathing, mindfulness. Know those things that can give you pleasure, that can give you joy. It can be as simple as going to SM. It can be as simple as walking. May baybay pa ba dito? O, kung malinis ang baybay, yan. It can be as simple as that. Para maiwasan nyo itong mga problems nito. Okay? So, in reality, there are only a few things that we can control. Our behavior, our thoughts, our actions. Tayo lang. Yourself. But outside ourselves, sina ate ko, mga kapatid ko dito sa pananampalataya, I cannot control you. I can only influence you. And of course, you can influence me so much. So, the prayer is, gawin nyo kung ano yung kaya nyo, minimize your stress. Yung pwede nyong baguhin, baguhin nyo. Yung hindi, try to accept it with grace. And of course, this prayer. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the strength to change the things I can, and the wisdom to know the difference. So, for today, I hope I had given you a lesson on self-awareness. Ano yung nakaka-stress sa inyo? Ano yung ginagawa nyo? And be the judge. Effective ba? Ineffective. What can I do from here on? So that hindi ko nilulustay ang mga resources na bigay sa akin ng Panginoon. Be the maximum self. Be your optimum self. For the glory of God. Maraming salamat po. Hello. Sige po, meron po tayong 15 minutes para po sa ating pagtatanong, pagbabahaginan. Mula doon sa mga ibinahagi ng ating kapatid na Tessa. Ate Naida. Yung problema tungkol sa masakit ng tuhod mo, ikaw ay parang matutumba na. Anong ginagawa ko doon? Isa lang. Yan ang talagang run of the mill. Pag matanda ka na, tanggapin mo na lang, matanda ka na. Ano bang magagawa natin dyan? Yes. Tama? Yes. Wala akong magagawa. Araw-araw yung wangwang ng pulis, yung wangwang ng ganito, yung wangwang ng bunganga ng estudyante, wangwang ng patay, lalo yung patay na yan. Kaya ang ginawa ko dyan, kaibigan ko yung kaibigan ko sa hospital, sa Anlubang Sugar Estate Hospital, yung barangay captain noong Parian. Alam mo anong ginawa ko? Sinabihan ko, huwag ka magpapawangwang pagdating doon sa tapat ko, ha? So sinabihan, huwag kayong magwawangwang pag malapit na kayo kay doktora, ha? Nai-stress kasi ako doon sa wangwang ng patay, wangwang ng ambulansya, wangwang ng ganito. So later on, wala na akong magagawa. So ang magagawa mo na lang, accept the fact na ang bahay ko, nasa dadaanan ng maraming sasakyan. Ang gagawin ko dyan. Traffic. Dapat may traffic, matatraffic ka, magdala ka na ng pagkain para hindi ka nagugutom. Sunod, nagutom ka, mamamatay na ba ako kung hindi ako makakain? Sunod, sabi mo, maganda yung nanay mo. Sabi mo, sa iyo, sa estimate mo, hindi ka maganda. Alam mong ginawa ko? Kasi maliit ako, and so on and so forth. Ito lang ba ang akala nyo sa akin? Ganito ako.
Ganito ako, pinilit ko mag-excel. Kasi yung hindi nakikita sa akin na ganito, ito ang gagawin ko ngayon. Ngayon, nakakita ko ng pusa eh. Di ba? Merong ano na may pusa? Yung merong X doon, parang... Yes. Okay. Pag gumanon lang yung buntot ng pusa ko, pag ginanon-ganon lang ako, pag gumanon-ganon lang sa akin, natatanggal ang stress ko. Sunod, pag bumulaklak na ang halaman, thank you, Lord. Salamat po, Lord. Yung mga pusa ko, hindi nga maganda ngayon kung hindi ko napapaliguan eh. Thank you, Lord. Na-unstress ako pag nandoon yung mga hayop ko. Kaya hindi ako pwede nang walang hayop. Kasi na-unstress ako. So, ano pa ba yung sinabi mo kanina? Hindi ko na matandaan lahat eh. Nagpupumilit for something. Pagpupumilit na? Opo, yung pinipilit mo yung gusto mo, may ganun po ba kayo? Ako talaga ang kategori ko, obsessive-compulsive personality. Admittedly. Pero ngayon, hindi ko naman madidiktahan ng lahat ng tao na kung ano ako, ay ikaw yun. Yes. Dumating na sa time ko na hindi ganun ang buhay. So you have to adjust. And then, the other one, kalimutan ko. Cognitive. Cognitive. Hindi na matanda. Hindi ako ma-stress nun. Ako lang ba ang hindi makatanda? Lahat dadaanan nyo to eh. Hindi lang ako yun. Dadaanan nyo yan eh. Pasensyahan na lang tayo, paulit-ulit ako. What else? Behavioral. Ang dami yun na po sinabi about behavioral eh. Ano ba yan? Yung kung paano kayo mag-respond sa stress. At Ayun. kung paano i-accept. Yung wala ka naman talagang magbabago na. Kaya minsan, hindi ko naman sasabihin na 100% na hindi ako nai-stress. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Kasi that is the fact of life na ikaw, nabubuhay sa mundo, mai-stress ka. Ito naman ngayon, may diabetes, may hypertension, may ganito. Lord, kayo po ang nakapagbuhay ng mga patay, kayo po ang nakapag-open ng mouth ng ganito. Yung po bang hinihingi ko sa inyo, siguro naman napakadali sa inyo yan. So ang alternative ko, hindi na ako mananangan sa sarili kong pagiging doktor. Lord, you know everything. You are powerful. So, at yung sovereignty nyo na ayaw yung bigay sa akin, yung gusto ko, so be it. Kasi, yun eh. Kayo ang nasusunod eh. So, what else could I say? Mauubos ko ng oras eh. Thank you very much. Pinakita po ni Doc na it's really acceptance and napakita niya napaka-self-aware niya. Ano nakaka-stress sa kanya at ano yung ginawa niya para maka-influence ng ibang tao to try to remedy the situation. If you're stressed, don't stay there. Look for ways. And marami siyang paraan. Yes po. Paano, Tessa, kung ikaw ang stressor, anong dapat gawin? Well, sino nagpapastress sa'yo, Bishop? Kasi hindi mo problema yun. Ikaw nga ang source ng stress. Ikaw ang source. Pagka ikaw ang source, magbibigay ako ng example. When I was the Bishop of the South Luzon, there was a very good conference minister in Bicol. Okay. Pero hindi siya nag-second term. Nung tanungin siya, bakit hindi ka nag-second term CM? You are a very good administrator of the church. Na-stress ako kay Bishop Tendero. Na-stress daw sa akin. So, nung nagkaroon kami ng retreat, naitanong ko yun sa kanya. Nabanggit mo raw na ako yung source ng iyong stress. Hindi naman kita ini-stress uli. Sabi ko, pwede mo bang explain? Kasi daw ako, ang tingin niya sa akin bilang church leader, napaka-perfectionist ko raw. Lahat daw dapat on time ang kanilang gagawin. Lahat daw ng report nila dapat quantifiable and qualifiable. So ang tingin niya sa akin, source niya ako ng stress dahil ang taas ng hinahanap ko sa kanila. Okay. So,
Yun, anong gagawin mo ngayon kung ikaw ang source ng stress? Tama Magre-resign na lang ako? No, tama yung ginawa mo, Bishop. Tinanong mo, paano ako naging source ng stress mo? But, really, the question should be more for that person. Anong ginawa mo doon sa stressor mo? Napagtagumpayan mo ba? Nabigay mo ba sa sarili mo yung, na-offer mo ba sa sarili mo yung maximum potential? Na-offer mo ba sa Panginoon yung best mo? O nagpatalo ka lang sa stressor mo? Babagsak at babagsak yun dun eh. Nagamit mo ba ang talino mo, ang galing mo, o nagpatalo ka sa stress? Kasi there are many ways. I always tell people, stressor ko siya. Anong gagawin ko? I cannot control that person, but I can control myself. Ang default action ko, mainis dito sa taong to. Nakaka-stress talaga to eh, no? So, pero pwede bang ma-stress na lang ako sa kanya forever? Hindi. Walang mangyayari sa akin. So, I have to develop option B. Anong option B ko? Pag nakikita ko siya, hihinga muna ako ng malalim. But it can only take you so much. So, option C. Option C, magpapaka-busy ako. Pero tinawag ka. Okay, option D. Anong pwede mong gawin ngayon? Option E, ilang letters sa alphabet? 26. Ganun karami dapat ang options mo. Ilan ang letters sa Excel sheet? May after ng A to Z, may AA, AB. Hindi ka dapat nababawasan ng options mo. Kailangan mong linangin, tama ba, Tagalog ko, ang iyong sarili. Kasi maraming stressor dyan. Pag magpapatalo ka lang sa isa, wala mangyayari sa iyo. And you will not be an inspiration to others. And you're not living the glory of God. Yes po. Pag manager ka o leader ka, iba-iba yung approach sa tao. Kung 50 yung tao mo, dapat may 150 approaches ka, minimum. So, ganun yan, di ka ma-stress. Saka, napaka-importante yung mindset, saka yung attitude. So, above all, yung preparation, you have to prepare for it. Na kaya mong gawin, hindi lang sa salita, sa isip, o gawin mo talaga. So, ang isa pang dyan, kung minsan, yung reaksyon ng tao to a given situation, may relasyon yung physical conditions at saka yung bisyo. Ang tapang-tapang mo, pag sobra kang magkape, sobra kang mag-inom, under a given situation, naabutan ka ng nervyos. Kasi nagkakaroon ng chemical reaction. So ganun po yon. So, yung attitude, napaka-importante yon. Saka yung tetawag na you always expect for the worst. So, when it comes, you are prepared. So, kung hindi dumating, nakahanda ka. Yung mga estudyante ko, minsan nasisira ng ulo kasi yung time management napakahaba ng oras sa mga taong naghihintay. Yes. At napaka-iksi rin ng oras sa mga taong halos late sa buwan. Yung sa job, usually may problema ka. Kasi manager ako, kahit anong galing mo, the first indicator of a disciplined person under my watch is punctuality. Wala akong tatanggapin reason yan. May sakit, may traffic, and so on. Kung may traffic, di gumising ka ng maaga. So, ganon. Kung gumising ka alas 4, it would take you 3 to 4 hours. You wake up at 1 o'clock and it would take you only 20 minutes. Then you rest. When you reach the place, you look for a place where you could rest. So, ganun lang po yun Kasi, kami naman, sanay naman kami sa stress The more stress that we have, the better. Kasi we also learn from it Yung mga taong nasisira ng ulo, kung minsan it depends on how they react to a given situation or the persons they are with na nagko-contribute pa doon sa problema. Yung tao na napakabigat yung problema, dapat kausapin. By time. So, pag naka-extend ka ng 1 hour, 2 hours, 6 hours, nandiyan pa problema. Pero yung tolerance sa problem, ay wala na po yun. So, ganun po yun. I may
take much of my time. Okay po. Maraming salamat po. Tatlong main things na sinabi ni Sir, no? Anticipation, kung ano yung pwedeng ma-encounter. Self-awareness. If you're self-aware, alam mo, ma-anticipate mo din kung ano yung mga mangyayari sa'yo in the future. And then, planning. Kung alam mo kung ano yung mga nakaka-stress sa'yo, magpaplano ka. Tulad na sabi ni Doc, magta-traffic ka, magbaon ka, dahil alam mo, pwede kang magutom, di ba? Ano pa? Mata-traffic ka, pwede kang mabore, magdala ka ng babasahin. You can plan if you're self-aware. Meron pong question sa likod. Ay. Hello po. Hello. Good morning. So, ano na po, medyo practical question lang po. Kasi, based po sa materials niyo po, nasabi niyo po na it helps that you stay positive or have some affirming words. Pero meron pong sinasabi na parang nagiging toxic positive. So, how do we avoid this pitfall of being toxic positive? Yeah. Yun lang po. Okay. Ang toxic positivity, ayaw mo nang tumanggap na, of course, naandun yung mga calm words. Ano yan isa sa aspeto ng positivity, yung mga calmness, gagamit ka ng peace, quiet, ganyan. Pero ang toxic positivity, as in totally, shut off mo na anything bad. Ay, ayoko niyan, bad yan. Peace lang ako. So, ang toxic positivity, nilalagyan mo ng demarcation between your response, yung ginagawa mong quiet, peace, self-talk na positive, ayaw mo nang papasukin anything negative. That's toxic positivity. What's real positivity is, ma-experience mo yung stress, but you will be able to handle them because of your positive outlook. Kasi yung toxic positivity, as in, dito lang, peace lang ako. Nagiging, compartmentalized. Yes. So, ibig sabihin po ba, parang normal talaga na you accept your emotions, whether bad or good, parang i-acknowledge mo siya in terms of trying to be better? Yes. Oo. So, be mindful of your situation now. Ang difference ng attention at mindfulness ay ito. Ang attention, you're simply putting your mind, for example, dun sa clock na yon. Okay. Yan ang nandun ang attention ko. It's 11:30. Pag mindfulness, 11:30. Anong effect nun? Anong nararamdaman ko because it's 11:30? May kinakabahan na ako. Baka masyado nang mahaba yung oras ko. That's being mindful. So, yung pagharap mo sa stress, it entails a lot of mindfulness. Ito ang sitwasyon ko, anong effect nun sa akin, and what are my strategies. And part lang ng strategies, yung self-calming words. Actually, yung toxic positivity, it's parang nauso nga yan, no? Kasi ayaw nila na magpapasok ng anything negative. Dito lang ako. But that's not living to the best means possible. Kasi hindi mo may iwasan talaga ang stress. Yeah. Yes po. Konti lang po. Kasi po, before, nagtatrabaho ako sa Manila. No? Ngayon, retired na ako. So, iba na ang stress ko dati. Wala akong pakialam sa bahay. Ngayon, nasa bahay ako. No? Oh. Hindi. Parang malapit ako sa misis ko. Layo-layo lang po muna. Pag nakikita ko yung lababo, nai-stress ako. Tapos, sasabihin pa ng misis ko, hugasan mo na yan. Kaya ang ginagawa ko, tama po yung sinabi nyo na uunahan ko na. Bago niya iutos, talagang nililinis ko na. Yung labahin po namin, hindi po ako naglalaba before. Pag nakikita kong puno na yung laba, ako na nagkukusa naglalaba. Huwag ko lang madinig ang misis ko. Baka ma-stress pa eh. So, totoo po yung from being employed sa malayo, pagdating ko sa bahay, talagang retired na ako, nakikita ko yung mga
inuunahan ko na para wag lang siya ma-stretch. Yan po ang tinatawag namin na maximize niya yung freedom niya. Ibig sabihin na namimili siya alin ng stress na lesser. So, mas lesser ang stress ng paglalaba at paglilinis ng bahay. Kesa sa madinig si Mrs. Ma'am Tessa, Po, maraming salamat po sa inyo tunay nga po na ang dami naming natutuhan sa araw na to. Actually ako po I've been watching for the past week na yung The Chosen. No? At doon sa The Chosen, lahat ng characters, lalo na yung 12 disciples, grabe yung stress nila. At sa panahon natin ngayon, lalo na tayong mga mananampalataya, ang isa sa stress ko ngayon manood ng hearing. Nakaka-stress. So, ang ginawa ko, tigilan ko na muna to. Pero kailangan natin ma-involve. Kailangan natin i-manage yung stress natin dito. Paano natin mailalabas yung galit natin. At may pagkakataon na lagi kami magkasama ni Bishop na i-stress kami sa mga nagmumotor. Ito po yung mga minsan sinusubok din yung even the physical, the spiritual, and the emotional pinagsasama-sama natin para ma-manage yung stress. Nakatutuwa sa mga disipulo ay lumalapit sila kay Jesus upang sabihin nila ang kanilang mga sinasaloob. Maraming salamat po. Ay, one more daw po si Doc. Yung problema ni Pastor na stressor siya, stressor din ako Sabi ng husband ko, huwag mong masyadong anuin si Marcel. Ganyan. Kasi ako, pag sinabi ko, may ginagawa ka, alika dito, now na. Tapos sinasabi ko sa kanya, pasensya ka na. Kasi pag hindi ko na-execute ito ngayon, hindi mo na-execute, Mami, limot ko na yan. Gawa ng age ko. Ano naman ang nagagawa ko? Halika, bumili ka ng merienda, magmerienda tayo. Ganito. Matulog ka muna ng 1.5 hours pagkapagod ka na. Tapos sabi ko, pag may bago na tayong sasakyan, sasama kita sa Baguio. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, konti na lang. Yung peri-peri ng aking kingdom, kailangan malinis yan. Ngayon, sasabihin ko, bakit ba ako magpapakamatay dyan? Hindi naman ako mamamatay dito ng ganyan So, bukas dadating si Michelle, ikaw na lang ang maglinis niyan, hindi na ako. Ngayon, kung meron akong pinapagawa, hindi nagawa, meron pa naman bukas Meron pang bukas. So yon, Pastor, anong ibibigay niyo doon sa isang pastor para hindi matreten sa inyo? Hindi na kayo. Ako na lang pala mag-iisip para hindi ma-stress yung katulong ko. Pero in other words, sabi naman niya, mabait naman si Doc May consolation. Sige po, maraming salamat po sa panahon natin. Yan. Tawagin din po natin si kapatid na Jenna. Siya po naman ang nag-facilitate sa mga youth. Ibibigay lang po natin yung ating Certificate of Appreciation para sa ating mga speakers. Ang nakalagay po dito na citation, Certificate of Appreciation is here represented to Ms. Teres Amita de la Cruz for sharing her knowledge as guest speaker in the seminar on stress management for adults conducted in celebration of the Christian Education and Nurture Month, given this 21st day of September 2025 at UCCP Calamba Evangelical Church. Ayan. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Ay, kasama pa. Okay, salamat po. Si kapatid na Jenna naman po, katulad din ng kanang citation natin, para naman po siya sa youth, conducted seminar on stress management for the youth. Ayan. Thank you very much po. Ayan. Guidance counselor din po yan. Thank you po. Thank you po.
Okay. Sa next Sunday naman po, ang tatalakayin naman po natin ay parenting in the 21st century. Ano po? So tayo po ay inaanyayahan ulit next Sunday. Okay, mga